May bagong sumikat sa Sixers, parang Curry bumitaw, OKC Thunder walang sentro. Si Dwight Howard na ba ang papalit kay Chet Holmgren? Giannis, hindi matanggap ang maruming laro ni Stewart. At mautak si Dunleavy na preserve ang kalusugan ni Curry habang nagtatagumpay. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Philadelphia 76ers ay nakaranas ng kabiguan sa kanilang huling laro laban sa Cleveland Cavaliers dahil wala sina Paul George at Joel Embiid. Sa kabila ng pagkatalo, maaaring natuklasan ng koponan ang isang bagong mahalagang manlalaro na maaaring makatulong sa kanilang laban sa NBA regular season. Ang mga tagahanga ng Philadelphia 76ers ay kakaunti ang ikinatutuwa habang nadaragdagan ang mga pagkatalo ng team sa NBA regular season. Sa pagkawala ng mga pangunahing manlalaro gaya ni Paul George at Joel Embiid, patuloy ang kanilang pag-struggle. Gayunpaman, sa gitna ng pagkadismaya, lumitaw ang isang bagong pag-asa, si Jared McCain. Mayroon ng 2-9 record ang Sixers matapos ang 11 laro kasama ang 0-1 sa simula sa NBA Cup Group Stage na nagpapakita ng mahirap na simula. 2 laro na ang nakalipas. Isang dikit na panalo laban sa Charlotte Hornets ang nagbigay ng pag-asa sa koponan nang bumalik si George sa lineup. Ngunit sa kanyang pagkawala at ang kamakailan lang na pagbabalik ni Embiid, nahihirapan pa ring makabangon ang Philadelphia. Sa kabila ng pagkatalo sa Cleveland Cavaliers, nagbigay ng pambihirang performance ang rookie na si Jared McCain bilang ika-16 na pick ng Sixers sa 2024 NBA Draft. Ipinakita ni McCain ang kanyang potensyal. Nagtala ng career high na 34 na puntos sa loob ng 38 minuto. Si McCain ay naging epektibo at kalmado. Nagtala ng 12 of 26 from the field, 6 of 13 from the 3-point line, at perpektong 4 of 4 from the free throw line. Nagbigay rin siya ng 10 assists at kumuha ng 2 offensive rebounds na nagpapakita ng kanyang kakayahang maging all-around na banta. Mabilis namang pinuri ni Sixers head coach Nick Nurse ang performance ni McCain na tinawag itong isang highlight sa kabila ng mabigat na pagkatalo. Isa na namang magaling na laro para kay Jared, sabi ni Nurse. Pero ang pinakapansin ko ay ang 10 assists niya. Mahusay niyang naipasa ang bola at nakalikha ng mga pagkakataon para sa iba. Ang ganitong bilis ng development ay kamangha-mangha. Anong masasabi niyo mga kaibigan kung bibigyan lang ito ng tamang minuto? Sa ibang balita naman, pagkatapos ng kanyang pag-exit sa Dancing with the Stars noong Miyerkules, handa na si Dwight Howard na magpatuloy sa bagong mga gawain. Ang veteranong big man ay naghahanap ng isa pang pagkakataon sa NBA at may nasa isip siyang koponan. Sa podcast ni Kevin Garnett na All the Smoke, inilahad ni Howard ang kanyang pitch sa Oklahoma City Thunder. OKC, handa na ang tropa nyo, sabi niya. Ano na, kailangan nyo ng big man, kailangan nyo ng isang magdadala ng energy. Wala rin akong ibang ginagawa, katatapos ko lang sumayaw. Kami ni Alex Caruso, magkakasama, championship. Sinasabi ko lang, nagawa na namin dati. Meron na kayong superstar, ang kailangan nyo na lang ay isang marunong mag-defense. Sigurado na yan. Ang Oklahoma City ay kasalukuyang nahihirapan dahil sa mga injury sa kanilang front court ngayong maaga sa season. Sina Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein at Jalen Williams ay lahat nasa injury list. Si Holmgren ay nagtamo ng pelvic fracture nitong linggo at hindi pa magkakaroon ng update tungkol sa kanyang status ng hindi bababa sa 8 linggo. Si Hartenstein na may maliit na fracture sa kanyang kaliwang kamay ay out pa rin ng ilang linggo pa habang si Williams ay nagpapagaling mula sa hamstring strain. Si Howard, 38-year-old, ay hindi pa nakakapaglaro mula noong 2021-22 season kung saan nakapagtala siya ng 6.2 points and 5.9 rebounds. Bilang reserve player para sa Los Angeles Lakers, naglaro siya noong 2022-23 season sa Taoyuan Leopards ng T1 League sa Taiwan. Si Howard, na minsang naging unstoppable na puwersa sa kanyang prime, ay malamang hindi na malaking game changer para sa Thunder. Pero tulad ng sinabi niya, maaari siyang magdala ng energy at karanasan sa batang koponan. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, sa laban noong Miyerkules ng gabi, naging target si Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks ng isang flagrant 2 foul mula sa sentro ng Detroit Pistons na si Isaiah Stewart. Sa kabila nito, nanatiling kalmado si Antetokounmpo nang pag-usapan ang insidente. Ako'y ilang beses nang napunta sa ganitong sitwasyon sa buhay ko.
Sabi ni Antetokounmpo pagkatapos ng laro ayon sa ESPN, "Mayroon akong dalawang nakatatandang kapatid na nagtutulak sa akin sa sahig at naging matindi sa akin. Hindi na talaga ako naaapektuhan ng ganito. Ang nasa isip ko lang ay bumangon at mag-shoot ng 2 free throws. Kasabay nito, delikado ang ganitong galaw. Hindi ito basketball play." Na-eject si Stewart para sa natitirang bahagi ng laro matapos niyang hilahin si Antetokounmpo sa sahig gamit ang kanyang jersey sa ikatlong quarter. Malamang ang pagkadismaya ni Stewart ay nagmula sa dominasyon ng 2 beses na NBA MVP laban sa Pistons. Nagpakitang gilas si Antetokounmpo sa pag-score ng season high na 59 points from 21 of 34 shooting, kasama ang 14 na rebounds, 7 assists, 3 blocks at 2 steals na tumulong upang maipanalo ng Milwaukee at 2 steals na tumulong upang maipanalo ng Milwaukee ang 127-120 overtime victory laban sa Detroit. Wala ang star point guard na si Damian Lillard at veteranong forward na si Chris Middleton, kaya't kinuha ni Antetokounmpo, 29-year-old, ang buong responsibilidad upang makuha ang panalo. Ito ang unang pagkakataon ngayong season na nagkaroon ng back-to-back wins ang Milwaukee, 4-8 record. Malamang na mas magiging determinado sina Antetokounmpo at ang kanyang koponan na makuha ang ikatlong sunod na panalo sa kanilang pagbisita sa Charlotte Hornets na may 4-7 record sa linggo. Sa ibang balita naman, si Tom Haberstroh at Dan Devine ay nag-usap tungkol sa kamanghamanghang 29 na minutong paglalaro ni Stephen Curry kada laro nitong 2024 to 2025 season na siyang pinakamababa sa lahat ng mga nangungunang scorer sa NBA. Ang Golden State Warriors na may 58 puntos kada laro mula sa kanilang bench players ang nangunguna rin sa liga sa kategoryang ito na nagresulta sa kombinasyon ng pagiging epektibo at pahinga para kay Curry na nagtulak sa GSW sa ikalawang pwesto sa Western Conference. Ayon sa buong talakayan sa The Big Number, the 29.1 minutes per game. Yan ang bilang ng minuto kada laro. Si Stephen Curry ay nag-average ng 29.1 minutes per game. Sa unang 11 laro ng season na nangunguna sa Warriors at sa aking pagkalkula ay medyo mababa ito. Mas mababa ito sa 30 minutes. Ang tanging koponan sa NBA kung saan ang nangungunang manlalaro sa minuto ay wala pang 30 minuto kada laro na parang may pagkakahawig sa estilo ng huling bahagi ng karera ni Tim Duncan sa San Antonio Spurs noong 2014 season. Si Kawhi Leonard ang naging finals MVP nang talunin nila ang Miami Heat sa finals. Ang mahalagang kwento para sa akin ay kung paano nila pinangalagaan si Tim Duncan na noon ay 37-year-old and si Tony Parker na 31-year-old. Hindi na kayang maglaro ng 36 minutes bawat laro ang mga veteranong ito at magampanan pa ang kanilang pinakamahusay sa finals. Kaya binabaan ni Coach Popovich ang kanilang oras ng paglalaro sa ilalim ng 30 minuto kada laro. Alam na ng karamihan kung sino ang tagahanga ni Popovich. Si Steve Kerr, coach ng Warriors, si Brandon Podziemski, Buddy Hield at Jonathan Kuminga ay naglalaro ng halos 24 na minuto kada laro na nakikita ang pinakamahusay na bersyon ng kanilang paglalaro sa bawat gabi. Sina DeAnthony Melton at Kyle Anderson ay maganda rin ang simula para sa koponan. Ang Warriors ngayon ay naglalaro ng halos 12 manlalaro kada gabi na nagdadagdag ng atletisismo, haba at energy sa kanilang lineups. Hindi ba gusto rin ng ibang koponan na ang kanilang mga superstars ay naglalaro lamang ng 29 na minuto kada laro? Tingnan mo si Kevin Durant na nag-a-average ng pinakamataas na 39 na minuto kada laro bago siya nasugatan. Si Giannis ay naglalaro ng 36 na minuto at si LeBron ay naglalaro ng 36 na minuto kada laro. Brilliant ang ginawa ng Spurs na tiyakin na ang kanilang mga manlalaro ay sariwa para sa postseason. Ngunit ito rin ay usapin ng tamang pagbuo ng roster at mahusay ang nagawa ni Mike Dunleavy Jr. sa pagbuo ng roster na ito upang mapangalagaan si Curry na siyang sentro ng team. Anong masasabi niyo mga kaibigan? On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.